Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ramdam na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo kaya umaaray na sa nabawasan nilang kita ang mga tsoper pati na mga mangingisda. Para bigyan ng mukha ang balita, live nating makakausap si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles. Pops Jay, nakalulula at nakapanghihinayang. Ganyan inilarawan ng ilang motorista ang dagdag gastusin sa gasolina bunsod ng price pump na nagsimula ngayong araw. Ipinatupad na ang big-time oil price hike sa buong Pilipinas. Pero sa kabila ng nakabubutas na bulsang presyo ng petrolyo, nananatiling abala ang gasolinahang ito sa Taguig City. Mahaba ang pila ng mga tricycle at mga motorsiklo na nagpakarga kahit nasa 73 pesos na ang kada litro ng diesel habang naglalaro naman sa 64 pesos hanggang 65 pesos ang premium at unleaded. Susulitin na raw muna nila ang staggered o utay-utay na taas presyo ng petrolyo bago ito manuot sa kanilang mga pitaka. Sobrang taas. Sobra talagang taas kasi taon nito dati nataas mga piso-piso, 5 piso. Ngayon bigla ang taas kayo. Ay, wala, mahirap. Mahirap sa amin mga driver. Kasi mahina ng kita namin eh. Wala kami magagawa kasi yan ang bigyan lang ng presyo sa amin. Ang tsuper naman, gaya ni Ferdinand, bagaman sarili niya ang jeep na minamaneho at kontrolado ang boundary, umaaray pa rin dahil mas malaki pa raw ang hati ng petrolyo sa kanyang kita. Laking kabawasan. Isa pa yung pasero, wala pa rin. Mahina, at saka mahina na, at saka mahal pa rin diesel. Imbis amin na nga lang yung wala pa. Pero sa kabila ng pasakit sa mga tsuper, hindi siya kumbinsidong itaas ang pamasahe ng mga commuter dahil baka raw mas maengganyo ang mga itong sumakay sa mga kakompetisyon nilang ride-hailing apps at TNVS. Kaya yan lang. Kasi pero pagtataas ng pamasahe, wala kawawa tagay mga tao. Sila magbawas ng buwis para alisin lang kita nila muna sa ibang paraan sa kumuha. Pero hindi lang sa Kamaynilaan dama ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Abot ito sa mga mangingisda sa Batangas. Noong weekend pa lang daw, may nagtaas na ng 82 sa presyo ng diesel sa kanilang lugar. Kawawa naman yung katulad namin mga mangisda. Pero baka ang iba nito hindi na ako makalaot ng araw-araw pagka ganitong kamalang gas. Baka paminsan-minsan na lang ang laot. Simpuan na lang. Sa ngayon, iniisip ni Ramil na pagtuunan ang tour guiding katuwang ang kanyang mga anak at pamangkin dahil sa sigurado raw ang kita rito para kahit papaano ay makabawi-bawi ng gastos ng petrolyo. Hinihikayat ng Department of Energy o DOE yung iba pang mga oil companies na kung maaari ay magpatupad din daw ng staggered o yung utay-utay na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo nang sa gayon ay maibsan ang pasakit nito sa mga commuter at mga consumer. Pops Jay. Arles, yung mga nakausap mong PUV drivers sa gasolinahan, magkano raw na walang kita sa kanila dahil dito sa oil price hike? Pops Jay, sa ngayon ay ang estimate pa lamang nila ay nasa 400 yung pwede nilang mawalang kita. Pero hindi yan doon lamang sa mataas na presyo ng gas na kanilang bibilhin. Ayan ay dahil mababawasan din daw yung kanilang pagbiyahe sa pang-araw-araw. Katulad ni Kuya Ferdinand na dati daw yung tatlong biyahe niya ay nasa 400 pesos lamang. Yung balikan mula dito sa Taguig City papunta ng LRT TAF ay nasa 300 na. Ngayon daw baka daw nasa 2 o 2.5 na lamang ito. So ilang pasahero din daw yung mawawala sa kanya. Arles, para makuha yung dati nilang kinikita, ibig sabihin mas matagal na ba ang oras na sila ay papasada? Tama ka dyan, Pops Jay. Ayan yung isa sa mga tinitignan nilang posibilidad para nga makabawi sila ng kanilang mga kinikita o yung mga pinanggagas nila mismo. Usually daw kasi yung ilan sa kanila 4 a.m. ay bumabiyahe na, yung iba naman maaga naman na umuwi mga alas 8 pagkatapos lamang ng traffic. So ngayon, aabangan daw nila kung paano din yung iba pa nilang pwedeng gawin dahil talagang masakit daw sa bulsa itong mangyayari nga na taas presyo at kabukod pa dyan, syempre Pops Jay, yung gastusin din ng kanilang mga pamilya ay kailangan din daw masigurado na kanilang matutugunan. Arles, sabi ng isang jeepney driver hindi siya hihirit ng taas pasahe. May subsidy naman ba sa kanila ang gobyerno? Sa
Sa ngayon, Pops J, ay wala pang kumpirmadong subsidiya para sa mga tsuper natin mula sa pamahalaan. Pero kanina mga alas 10 ng umaga, Pops J, nang nakausap natin sila, ay naghahanda na agad sila. Para nga kung sakali daw nahinga ng mga papeles at magkaroon ng listahan para sa mga posible na magkaroon ng subsidiya, ay makakapagpasa daw sila. At they're hoping, syempre, na mapili dito. Malaking tulong daw ito para sa kanilang pamilya. Lalo pa, yung ilan sa kanila, Pops J, ay merong mga 7 anak, 4 na anak na pinag-aaral pa. Syempre, Pops J, kaiba pa yan doon sa mga tricycle driver na atin ding nakausap kanina. Medyo paralisado kasi sila, Pops J. Pagdating sa presyo ng pamasahe, yung 13 pesos daw nila sa ilang mga biyahe nila sa araw-araw, hindi raw kasing dami ng pasahero ng jeep ang pwede nilang makaisakay. Kaya kung mataas daw yung presyo ng produktong petrolyo, medyo ramdam na ramdam daw talaga nila ito. Arles, yun ang mga nakausap mong mangingisda na si Mang Ramil, magkano raw ba ang pinapakarga nilang diesel? Usually, Pops J, sa isang araw, nasa 300 to 400 pesos yung kanilang ikinakarga. Pero kapag nangingisda daw sila mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, at then alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, minsan daw break even lang o balik lang halos yung kanilang kinikita sa pagingisda. Dahil, Pops J, isang issue pa syempre yung panahon. Hindi daw kasi lagi maraming nahuhuling isda doon sa kanilang lugar. Kaya naman halos ngayon, kakaunti o talagang baliktaya lang yung kanilang nakukuha mula doon sa pangingisda. Kaya umaasa siya, Pops J, na yung sa tour guiding, sa pamamaraan na ganoon, ay makabawi nga sila. Do ang magandang bagay naman dito, Pops J, yung kanila daw asosasyon, last time, nung nagkaroon ng taas presyo, ay may naging alalay naman daw sa kanila. Pero at least, nung ginawa natin ang balita na ito, wala pang nagre-reach out mula sa kanilang lokal na pamahalaan sa Nasugbu para bigyang alalay ang mga kagaya niyang mangingisda. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.